Yung ating pag-uusapan ngayon, no? Alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, di ba kapag ikaw ay may mga followers, di ba? Kapag ikaw ay katulad sa mga TV station, di ba, nalalaman ninyo, napansin nyo ba mga kababayan na kapag ang Jessica Soho, no? Or Jessica Soho, tawag dito ang Pinoy Big Brother, Corina, 'di ba? Rated Corina, 'di ba? Julius Babaw, Ivana Alawi. 'Di ba napansin niyo sa mga vlog mga kababayan, na kapag merong mga produkto na hindi bayad, no? 'Di ba kapag hindi ka binayaran, halimbawa ako, makita niyo sa likod ko may LG, dapat naka-blurred 'yan eh. 'Di ba? May ganyan mga kababayan, napansin niyo? Kapag may mga produkto na hindi ka binabayaran at nakatatak dyan sa likod mo tapos nakikita ng tao, may tawag kasi dyan na promotion, no? Free promotion ang tawag dyan. Ako hindi naman kasi ako ganun eh, 'di ba? Pero hindi po ibig sabihin na hindi ko siya biniblurred, hindi ko tinatakpan ay ano na ako, bobo na ako, hindi po. Actually mga kababayan, ito sa usaping promotion, sa usaping papakilala, 'di ba mga kababayan? Itong si Badoy, 'di ba? Si Badoy, si Loren Badoy. Alam niyo mga kababayan, hindi na po bago sa akin or sa inyo siguro sa mga nakakaalam, ito pong si Loren Badoy ay isa po itong diehard supporter ni Duterte na isang tabugok din. Mga kababayan, na meron siyang binulgar patungkol kay General Torre. Ito mga kababayan, ulitin ko sa inyo. Itong si Badoy, mga kababayan, ay sa post niya at sinabi niya na ito daw si General Torre, no? May mga nakakausap daw siya na mga kaibigang pulis, no? Na si General Torre daw ay tatakbong senador sa 2028. Totoo ba yan mga kababayan? Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, si General Torre po, no? Kung tatanungin natin yung criteria, tatanungin natin kung pasok ba siya yung credential niya pagka senador, wala naman pong problema. Kasi si General Torre wala pong record na pagnanakaw, walang record na krimen na ginawa. Bagkus siya pa ay nagpakulong sa mga malalaking sindikato at mga malalaking kurakot. Isa na dyan si Digong, isa na dyan si Kibuloy. Pinapakulong ni General Torre. Ngayon mga kababayan, kinalat kasi ni Loren Badoy na meron daw siyang mga nakakausap or mga kaibigang pulis, di ba? Na ito daw si General Torre ay tatakbo daw, senador, tatakbong senador sa 2028. Ngunit mga kababayan, hindi niya iniisip na kahit anong sasabihin niya dyan patungkol kay General Torre, laitin man niya, pagtawanan man niya, part of publicity yun. 'Di ba? Alam niyo sa amin mga kababayan, no? Kahit ganito ang hitsura namin, once na kami ay i-promote, 'di ba, ng may mga followers at may mga nakakakilala, kahit good or bad publicity yan, is part of publicity pa rin. Ngayon mga kababayan, ito kasing si Loren Badoy, no, hindi ko alam kung may utak ba to or nagbububuhan lang. Kita nyo sa kanyang post, ayan po kanyang post mga kababayan. Sabi ng mga kaibigan kong pulis, si Torre daw nag-announce sa kanila, nasa kanila na tatakbo siyang senador. Libreng mangarap. Ayan. Okay na ba mga kababayan? Bumalik na ba tayo? Paki-comment nga po. Wait po kayo dyan. Naglo-loading daw. Ayan, okay na po ba mga kababayan? Hindi po tayo okay naman dito, kaso lang saan ba? Sa talaga to mga kababayan, may dumaan kasi eroplano. Ayan, pag may airplane kasi, yan po talaga mangyayari. So ngayon mga kababayan, ito nga, no, ulitin ko po sa inyo. Si Loren Badoy, no, meron kasing, so ito po ang sabi niya dito sa Filipino Patriotism na ang nag-post mga kababayan. Sabi ng mga kaibigan kong pulis, si Torre daw nag-announce na sa kanilang tatakbo siyang senador libre. Libre mangarap, sabi ni Badoy. Wala bang minimum requirements sa hitsura sa Senado? Hindi ba bawal ang pangit? Yun ang sabi ni Badoy, mga kababayan. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, sa ginawa kasi ni Badoy, hindi na po bago sa akin yan or sa inyo mga kababayan yung ginawa ni Badoy na
tawag dito mga kababayan, bago, sa amin mga kababayan, yung ginawa ni Badoy. Kasi bakit? Dahil po sa ganyan na ginagawa ni Badoy, ay nakasuhan po siya noon ni Autumn Arroyo. Kung naalala nyo sa Autumn Arroyo, mga kababayan, nire-red tag po nila yon at sinasabihan nilang NPA daw, di ba? Oo. Alam nyo, sa totoo lang, pwedeng mag-file si General Torre dito ng pampapahiya. Bakit? Biruin mo, ang sabi ni Badoy, nabalitaan daw niya sa mga kaibigan niyang pulis, libre mangarap, sabi niya. Pero wala bang minimum requirement sa hitsura sa Senado, hindi ba bawal ang pangit? 'Di ba? Sa totoo lang mga kababayan, hindi na po 'yan bago, no? Hindi na po 'yan bago sa atin or sa inyo, sa mga nakakakilala kay Badoy, 'di ba? Ayun. Kent, anong masasabi mo? Muli daw buksan ng DFA ang e-visa application sa China ngayong buwan. Kaya daming nagpuputak na namang DDS sa post ng News 5. Ako wala man akong pakialam. China may gagawing pagkakamali or may gagawin silang hindi maganda sa ating bansa or para sa ating mga kapwa Pilipino, dapat lang maghigpit ang Pilipinas. Kung ang China naman ay maghigpit naman sila para sa mga OFW doon sa China na Pilipino, ay natural lang po 'yan kasi bansa nila 'yan eh. 'Di ba? Kaya ngayon mga kababayan, ito po yung reaction ko kay Badoy. Alam mo, sa totoo lang, hindi naman kami nagtaka na ganyan ka. Kasi bakit? 'Di ba nakasuhan na kayo ni Jeffrey Celis sa ginawa ninyo kay Autumn Arroyo noon, yung nilalait niyo si Autumn Arroyo pati yung kanyang mga magulang, 'di ba? At nire-red tag ninyo. Hindi na po 'yan bago. Sa amin, mga kababayan, lalong-lalo na sa mga nanonood sa akin. Biruin niyo mga kababayan, hindi po maganda yung ganito. Actually mga kababayan, itong ginawa pang mga ginagawa nila Badoy, nila kung sino-sino pa diyan, mga kasamahan ni Badoy, hindi po 'yan normal. Kaya tignan ninyo, tignan niyo mga kababayan. Ayan, salamat po Ma'am Christina Rose, ayan, sa iyong 10 Hong Kong dollar super sticker. Kaya tignan niyo mga kababayan, sa totoo lang, itong ginawa nila Badoy, hindi po ito normal. Kaya kapag nakasuhan po sila, kapag mayroon po silang mga cyber libel na darating sa kanila, tignan nyo, sa ngayon malaya po silang 'di ba? Sa ngayon malaya po silang manlait, malaya silang manira ng kapwa nila Pilipino. Ngayon mga kababayan, kapag tignan nyo, ramdam ninyo pansinin ninyo, kapag ito si Badoy ay makasuhan, kapag ito si Badoy ay filean ng complaint ni General Torre patungkol dito sa panglalait niya, wala bang minimum requirements sa itsura sa Senado, hindi ba bawal ang pangit? Bakit Badoy? Tanungin kita Badoy, sa tingin mo ba sa lahat ng senador may itsura? 'Di ba? Alam mo sa totoo lang Badoy, ganito I will tell you frankly. Ang pagpasok po kasi sa Senado, hindi po requirements diyan yung hitsura eh. Ang requirements kasi diyan sa Senado yung utak eh. 'Di ba? Kasi aanhin mo may hitsura ka, maputi ka, gwapo ka, maganda ka. Tapos pagpasok mo doon, maputi siya, may hitsura siya, pero walang kwenta. 'Di ba? Alam niyo sa totoo lang mga DDS supporter, Ma'am Joy Lim, salamat po Ma'am sa yung super sticker. Alam niyo kayo mga DDS supporter, tigil-tigilan niyo yung panglalait ninyo kasi bumabalik sa inyo. Alam niyo dito sa bansang Pilipinas, malaya po tayong maghayag. Malaya po tayong manglait kasi natural may bunganga tayo eh. 'Di ba? Alam mo sa totoo lang, wala naman kaming pakialam tao eh. Kasi aanhin mo yung kahit sabihin mong pangit si General Torre. Oo, wala bang minimum requirements ang Senado para mapasok si General Torre? Hindi po yung, kasi pagpapasok ka sa Senado, malamang-malamang may alam ka patungkol sa batas. Kasi at saka Badoy, tandaan mo, si General Torre magkaiba po kay Bato. 'Di ba? Wala namang problema katulad kay Bato, 'di ba? Tignan niyo, hindi mo ba napansin si Bato, tumakbong senador, wala pa ngang naipas ang batas eh. Si Bongo, tumakbong senador, may ipasang batas. Oh, malasakit, 'di ba? Si Robin, tignan niyo, tumakbo, may hitsura nga. Wala namang kwenta. 'Di ba? Alam mo sa totoo lang, tignan niyo si Marcoleta. Si Marcoleta nga sinasabing peke ang buhok, bakit naging senador? 'Di ba? Alam niyo sa totoo lang, mga DDS, tigilan niyo yung pambubully ninyo. Bully yung ginawa ninyo eh. Alam niyo, okay lang naman siguro na mag-react kang ganyan, Badoy,
'Di ba? Okey lang ganyan kung ako hindi kita binabash ha, nagre-react ako bilang isang vlogger katulad mo nagba-vlog ka rin 'di ba? Nagkokomento ka rin, gumagawa ka rin ng sarili mong opinyon. Alam ko may channel ka or else alam ko ano ka, eh, parang, tawag dito newscaster ka yata, commentator ka yata sa TV ni Kibuloy 'di ba? Ngaya sa totoo lang mga kababayan, isa lang po ang aking masasabi, 'di ba? Oo, tigilan niyo yung ganyan ninyong ginagawa, yung alam niyo panlalait 'yan, eh, paninirang puri 'yan, 'di ba? Alam natin na tayo bilang mga influencer, bilang isang mga vlogger, dapat be responsible tayo sa mga sinasabi po natin. 'Di ba, hindi po porket si General Torre ay maitim, hindi po porket si General Torre ay ganyan ang hitsura, ay lalaitin mo na. Bakit ba, Doy? Maganda ka ba? Yun lang naman. Nanglalait ka kay General Torre, hindi mo ba nakikita na 'pag nasa gitna ka ng kalsada tapos madilim, alam mo ngipin at mata mo lang ang nakikita. 'Di ba, ang lakas ng loob mo manglait. Sabagay may kasabihan nga tayo, much better na mauna ka manglait kaysa maunahan ka, 'di ba? Wala namang problema manlait, eh, pero, dapat i-match po natin yung panglalait natin sa tao. Kung si General Torre sabi mo pangit, bakit sa tingin mo maganda ka? Yun lang naman yun, eh. Mm. Aba, Baduy baka nakalimutan mo maitim ka. Tapos lalaitin mo si General Torre, na kamukha ni Diwata. Eh, buti pa nga si General Torre kahit ganyan itsura may nagawa sa bayan, 'di ba? Diyos ko naman, kung manglait ka akala mo naman may itsura ka, pangit ka rin tanga, 'di ba? Tigilan mo yung ganyan. Oo, iwas-iwasan niyo yung panglalait ninyo sa kapwa ninyo. Bakit? Alam niyo sa totoo lang 'no, okey lang sana kung manglait tayo kung kamukha natin si Catriona Gray tayo, si Pia Wurtzbach na naging Miss Universe kasi ibig sabihin maganda ka sa buong mundo. Kasi bakit? Miss Universe ka, eh. Eh, ang problema 'di ba, manglait ka, eh, 'pag nasa gitna ka nga ng dilim ta's walang street light, oo, ngipin at mata mo lang ang nakikita, tanga. 'Di ba, 'wag magfi-feeling maganda. Hindi ka pa rin nagtanda. 'Di ba dapat ano na 'yun, eh, yung kaso ni Autumn Arroyo sa'yo, dapat nagtanda ka na. Kasi hindi maganda yung ganyan. Tanong ko lang sa'yo, ano, Lorin Badoy, inano ka ba ni General Torre? 'Di ba? Ano bang ginawa ni General Torre sa'yo? Binasted ka ba niya? Niligawan mo ba siya, hindi ka pinansin? Kasi alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ako Lorin Baduy, huwag kang magalit sa akin, nagre-react lang ako. Bilang isang vlogger, bilang isang content creator at ikaw nasa media ka rin, iwasan mo yung ganyang panlalait, hindi po yan maganda. Kasi alam ko may followers ka, kahit mga bobo yung followers mo, nagpa-follow pa rin yan sa'yo. Pero hindi po yan good example. Hindi po porket ganyan ang itsura ni General Torre, ay lalaitin mo na. 'Di ba sasabihin mo wala bang, maximum requirements, bawal ang pangit. Bakit ba Doy sa tingin mo maganda ka? Nagtatanong lang ha, huwag kayong magalit sa'kin, maganda ka ba? 'Di ba? Alam niyo wala naman sa hitsura 'yan, eh. Ang alam niyo kung pumasok ka sa Senado kasi ang Senate Congress is part of legislative office kasi ang Congress at Senate. So ngayon, ang Senado po diyan ay patalinuhan, pagalingan. Hindi po diyan ang itsura, eh. 'Di ba? Hindi po itsura ang dinadala diyan. Huwag kang feeling perfect. 'Di ba? Kasi hindi ka rin maganda. Tanga ako, hindi ko sinabing maganda ako, may gwapo ako, may tsura ako. Kaya nga hindi ako nanglalait, eh. 'Di ba? Itong ginawa ko sa'yo hindi yan panglalait, nire-real talk lang kita. Bago ka dapat manglait kung maganda ka rin. Tanga sa tingin ng magulang mo, sa tingin mo, sa tingin ng kaibigan mo maganda ka, pero sa tingin namin pangit ka rin. Tanga. Oh, sige sabihin natin hindi mo matanggap na sinabihan kitang pangit. O aanhin mo maganda ka, pangit naman ugali mo. 'Di ba? Wala rin kwenta. Diyos ko naman. Ito po yung sinasabi niya, mga kababayan. According daw sa kanyang mga kaibigang pulis, tatakbo daw sa Senado o tatakbong senador si General Torre. So sabi niya libre lang mangarap. Pero wala bang minimum requirements sa hitsura? Bakit ba, Doy? Napakadami namang senador pangit, eh,
Reklamo ba kami? Pa, si Bam Aquino, si Kiko, ni Lumbayros, o bakit naging senador siya? 'Di ba? Hindi po maximum requirements diyan or minimum requirements ang hitsura. Ang ilagay dapat diyan sa Senado ay yung mapakinabangan, yung talento mo, yung skills mo, yung utak mo, 'di ba, na makakatulong ka sa kapwa. Hindi yung, Diyos ko, hindi naman pageant ang Senado, Baduy. Hindi ko alam kung may utak ka ba talaga o sadyang nagbubulag-bulag at nagtatanga-tangahan ka lang. Ang Senado is part of legislative, boto ng taong bayan, ang kunin mo dyan para maluklok ka. Hindi po criteria of judging, kaya hindi po pageant. Hindi po male and female pageant ang Senado, Baduy. 'Di ba? Bakit gwapo ba si Digong? Puro nga blackheads yung ilong eh. Diyos mio Marimar, ang lalalim na nga ng force ng balat niya sa mukha. Oo, may tsura ba? Wala man. Diyos ko naman. 'Di ba? Yun lang ang aking reaksyon. Bago kayo manglait, make sure na hindi kayo kalait-lait. Diyos ko, alam niyo sa totoo lang, ang Panginoon wala namang binuong pangit, wala namang ginawa ang Panginoong pangit, pero huwag ka namang manglait. Okay lang sana kung manglait ka kung maganda ka. 'Di ba? Pangit ka rin naman, Diyos ko po. O ako nga, inaamin ko, pangit ako. 'Di ba? O pero hindi ako nang lalait ha, nagre-react lang. So yun lang. Patingin nga, Idol Ken, kung anong pagmumukha ni Baduy. I-search mo na lang po, sir. Baka kasi mag-lag tayo ulit dito pag nakita mo yung mukha. So, yun nga po ha. Yun po ang aking reaksyon, mga kababayan. So, ito po yung sunod. Mga kababayan, wag po kayong tumawa ha. Nagsiseryoso. Seryoso po ako dito. Ganito po siya. Alam ko po na undas